Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad na iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos, mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno ang namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtityaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtityaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipagkaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun, court na agad. Okay. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is James Reid and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Yes. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede rin naman sa real life. Yes. I wouldn't mind. E paano na lang kung si James Reid ang kasama mong ma-stuck sa traffic? Baby, pasensya na, nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang
alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pilipinas ang oras. Alas 10:16 ng gabi. Programang ito ay rated STG. Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending. Mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika. Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. Yes! Magandang evening, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok nanonood dito sa nag-iisang programang mahal ko, mahal nyo, mahal ng buong bayan worldwide. At ito ay ang Showbiz Talk Ganern. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Siyempre habang inaantay natin si Gorgie Rula, nandito naman ang one and only Queen of Queens. Oh, way back 60s, 70s, 80s, andiyan dyan na siya. Tito Louie Alejandro. Tito Louie, go, go, go! Just coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro. Buwabat sa iyo ng magandang umaga, good afternoon, naimbaga-bigat yaman na sangapada, buenas noches a todos. Ako ang iyong DZRH, US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Tita Morley, iba-ibang time zones natin, Delta UI. Worldwide! Naku ha, Yes, conservative ka ngayon. Bakit ha? Tito Louie? Conservative ba ako? Parang conservative ka ngayon. Oh, ayun. Dahil nakatawag dito, suit. Ayan. Oo. Talagang very dignified ang itsura ngayon, ha? Itsura lang. Parang wala kang away-awayin ngayong gabing ito, ha? Itsura lang, Tito Louie. Itsura lang. Dahil... Correct. Eto, Tito Louie. Eto tayo dalawa ngayon. Eto na. Diyos ko. O, di ba, Tito Louie? Ano ba yan? Wala si Gorgie. Nagsasaya tayo. Ay,
Oo, syempre. Yan ang masama kapag walang isang kasama natin. Dahil, ichichismis natin siya kahit na hindi totoo. hindi totoo lahat ang sasabihin natin na kay Gorgie. Alam mo, Tito Louie, may kasamaan talaga ang ugali si Gorgie Rula. Masamang ugali? Oo, Tito Louie. Nako, alam ko na yan. Alam ko na yan. Wala na bang iba? Diyos, at inggitera, ha? Oh, yes! Sobrang inggitera talaga. Alam mo, Tito Louie. Alam mo, Tito Louie, sinasabi. Kahit inggitera, mayaman yan. Ay, oo, super yaman. Alam mo, hindi sa naniniwalang maganda ako, Tito Louie. Iniirap-irapan lang niya akong ganyan. Minsan nga, pag nagkikilay lang ako, pinagbibintangan niya, naglalagay daw ako ng mga foundation, ng makeup. Sabi ko, di ba, Tito Louie, alam mo yan, wala naman akong makeup. Kilay at lipstick lang. Lipstick at kilay nga lang yan. Dahil nakita ko na myself. I saw it personally kapag nagpre-prepare ka, di ba? Pero, alam mo si Tito Gorgie, very efficient naman na gumagawa ng script. Oo, yun nga lang. pero kapag binibigay kapag binibigay ng script, imbes na ibibigay sa'yo ng, eto na ang programa mayang gabi, dahil alam ginagawa. Talagang sinasalpak niya ng bilang, ito yung script. Ay, di ba? Buti pa salbahe talaga. Buti pa sa kanya si Cesar Montano, Tito Louie. Bakit? Si Cesar Montano, kalmado lang ang buhay. Oo. Very good. Very good. Dapat naman ganun. Kasi nga hindi siya visible ngayon sa showbiz at hindi siya gaano aktibo bilang aktor, pero sa mga aktibidad naman niya bilang artist ay naroroon naman siya at lagi naman siyang visible naman sa kanyang pagkanta-kanta. Alam mo naman, ang kanyang buhay, mahilig siyang kumanta, Tito Louie, di ba, si Cesar Montano? At ang nakakatuwa nga, Tito Louie, kay Cesar Montano ay hindi ngayon siya naiintriga. Kumbaga, tapos na yung away nila ni Sunshine Cruz. Mabait na sila sa isa't isa. Friendly na sila. Buti naman. Sabi ni Cesar Montano ganito, pakinggan mo, Tito Louie. Mas may kapayapaan ang buhay ko ngayon. Ayan. Sabi niya. Mas masarap ang buhay. Lagi lang ako sa Bohol. Nasa Bohol pala siya. Sa may tabing dagat. Oh, pangarap ko yan, Tito Louie. Yung ako nasa tabing dagat, tumatakbo-takbo akong gano'n. Kaya lumalangoy-langoy lang ako, Tito Louie. Alam mo, pangarap ko talaga yun, nasa Dalampasigan ako, Tito Louie. Nakita mo, pag nagpapapicture ako, Tito Louie, ako nagbibideo sa Dalampasigan, aliw na aliw ako, Oo nga, Diyos ko. Bagay na bagay sa'yo yan, Jezebel. Parang gusto ko nga maging Jezebel ako eh. Jezebel na maraming balakubak. Jezebel na maraming balakubak, oh. Ayun, sabi niya, lagi lang ako sa Bohol, sa may tabing dagat. Doon lang ako nagpipinta. Nagpipinta siya, Tito Louie. Painter siya, ha? May property ako sa may tabing dagat. Yun, sabi nitong si Cesar Montano. Well, sa totoo lang, marami na rin napatunayan si Cesar Montano dahil ilang beses siyang umakyat sa stage bilang Best Actor. Pero sa pagkakataong ito, ay marami daw talagang nag-aalok sa kanya ng mga pelikula o TV series, pero lamang ay hindi niya ito napapagbigyan dahil mas gusto niya ang pananahimik. 64 years old na pala si Cesar Montano. 64? Oo, pero namukha siyang bata, Tito Louie. Di ba? Ano kaya senior na pala siya, Senior na pala siya. Parang... Ito ngayon, meron bang bagong picture si Cesar Montano para makita natin ang development? Kung gaano kagwapo pa rin at age 64. Pero tama ka, Tita Morley, na ang isang tao, you come to a point na kapag medyo tumanda ka na at gusto mo nang mag-rest in life, enjoy yourself, di ba? Sabi mo, wala nang ginawa, kundi nagpa-painting, nasa Dalampasigan na lang siya, to which you're going to do the same thing, di ba? Katulad din ni si Angel Locsin.
So, may time talaga na wag muna ang showbiz. I would like to enjoy myself alone outside of showbiz. Ayan, peaceful ang buhay. Oh, kita mo si Gorgie laging ngarag. Oh, di ba? Laging Bisi-bisihan kasi. kita mo. Left and right ang kanyang pagkabisi-bisihan. Tingnan mo naman ngarag na rin siya. Haggard na. Pero in fairness sa kanya, kahit ngarag, alam mo Daya, talagang fresh looking siya. Parang hindi naman Tito Parang- Louie. Oo. Talaga? Oo. Hindi siya fresh Naku, looking. ikaw talaga, ha? Fresh na fresh, Tito Louie. Sige. At least bumawi ka, ha? Baka may awayin niya ako. Alam mo naman si Gorgie, di ba? May lahi yan. Alam mo yung lahi ni Gorgie, day. Awayera. Day, hindi mo Awayera, talakera, nanggigera, Diyos ko, tulisan. Mandurugas, lahat na. Ay, dahil hindi ko sinabi ang mandurugas, ha? Ikaw talaga. Nako, bago tayo pagalitan, batiin natin yung mga favorite natin mga nanays. Oo, malapit na. Malapit na kami magkita-kita. Basta wala tayong masamang sinasabi kay Gorgie, ha? Wala tayong masamang sinabi kay Gorgie. Wala. Ang bait-bait nga niya. Diyos ko, di ba? Diyos ko, very generous yan, Day. Very generous na kapag kailangan mo ng tulong, andyan sa lagi. At very humble. Tapos nakaganon ako Uy, pati natin si Mami Sherry Ramirez. Ayan. Hello, Mami Sherry. You are such a very malapit sweet lady. na, Mami Sherry. And of course, ang kanyang matalino at napakagandang anak na si Joyce Ramirez, Mami Norma Karingal, at yung pambansang nanay, ha? Mami Nagalit kay Flor B. Fernandez. Sonsa. Mami Nanay Linda Sonsa. Sabi ni Regina Otero, lagi kawawa ang absent. Pero, sino nagsabi? Isa pang mahadera, si Regina Otero, lagi kawawa ang absent. Naku, Regina, ha? Nako. But anyway, Tita Morley, of course, kailangan mag-hi na tayo sa mga sumusuporta at nakatutok sa atin sa radio at saka sa TV and Facebook at sa YouTube. Andiyan nakatutok na si Arthur Mino, Rina Alcantara Mayli. Ay, mayaman yan. Malamig. I-interviewin natin yan. Malamig daw sa Texas. Sige, Tito Louie. And of course, Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Talavera, Quezon, Nueva Ecija. Their son, na while listening, ay Marilu de Guzman, Sherry Abadilla, Daisy Budzoy, and Ligaya Angki. Naku, sabi ni Ligaya Angki, kagising ni Tito Louie, just like me. Of course, OG Narvaez Rodriguez ay nakatutok na sa atin. Hi, OG. And of course, Chris Reliama Sabito ng Barangay Triangulo ng City of Naga. Marshall Uy. Hi, Marshall Uy. And of course, Flor B. Fernandez. Shari Picho, of course, kaibigan natin. And of course, Judy Manuel and Tristan Wyatt Gulay. Maraming salamat sa support. Tito Louie, tanong ko lang sa iyo nung magsi-60 ka ba, medyo sa tubig lang nasasamid ka na? Kasi nararamdaman ko ngayon parang sa pag-inom lang ng tubig, nasasamid na ako. Kagaya ngayon, uminom ako ng tubig, nasamid agad ako. Anong tubig ba iniinom mo? Ayan. Maligamgam? Maligamgam, malamig, or what? Maligamgam, Tito Louie. Nasamid ako, kaya... Okay, mali lang ang positioning mo habang umiinom ka. Kasi nga, alam mo yung pag-inom mo, kapag ganyan ka uminom, pag ganyan uminom, of course, ang vocal cord mo mag-twist yan. Dapat dire-diretso kaya lang. kasi uminom ako nakaganon. Ayan. Oo. Meron namang proper way of drinking. Ikaw talaga. Binaluktot mo pa yung leeg mo. Mahirap ka dapat mag-titsyo ka talaga. Kasi nagpo-programa tayo. Pero, So, dapat mali pala yun, Tito Louie. So, mali pala yun.
Kaya pala inom ako nakadiretso akong kasi medyo nagpasakali Correct. ako eh. Kaya parang umikot siya yung pag-inom ko, parang ay, ganun pala yun. Ay, eto na Tito Louie. Eto na yung mabait, masipag, at talagang very humble nating friendship. Ayan. Of course, walang iba, Tito Louie, kung sino yon, nasa ere na. Intro muna siya, Tito Louie. Ang napakabait nating kaibigan. Ay, of course. Kanina pa natin hinihintay ang pangatlo nating kaibigan na napakabait at very generous. Walang iba, Tito Gorgie Rula. Yes, Hello, Gorgie! Tito Gorgie! Yes, magandang gabi po mga best friend ko, lalo na po ikaw, Tita Morley. Super duper best friend po kita. Ay, ayoko friend lang. Close. Kasi ang pa-plastic niyo po eh. Kaya pinis-friend ko kayo. Diba? Oo. Ito katatapos lamang ng advanced screening ng bagong series ng parang rom-com ba to? Parang rom-com drama na may pagka-mystery, Eklavu. Ang A Secret in Prague na pinagbibidahan ni na Enrique Hill at saka ni Andrea Brillantes. Ginanap ito dito sa may Gateway Cinema na talagang may mga fans na rin sila, ang mga Kendrea fans na yon. At andun supportive sila masyado dito sa bagong love team na ito ni Enrique Hill at saka ni Andrea Brillantes. Kinunan ang halos first part ng parang pilot week siguro ito ng nawala si Gorgie, Tito Louie. But anyway, habang nawawala si Gorgie, isa nga ito The Secret of Prague ng Channel 5, di ba Tito Louie? Yan ay produce mula dito sa Channel 5. Ito yung una nilang nagawang mga mga programa, proyekto. Kaya nga nung kay Derek Ramsey, hindi natuloy eh. Oo, hindi natuloy. Dapat kasamang i-introduce yun. Kasamang, tama, isang i-intro nga itong kay Gorgie, at itong kay Derek Ramsey. Pero dahil sa kung anong dahilan, sabi nila masyadong mahal ang talent fee ni... Budget. Malaki ang budget daw. Malaki ang budget, particular na. Of course, mahal si Piolo Pascual. Idagdag pa natin si Derek Padilla na syempre hindi naman putyo-putyo yung mga artista na yan. So, medyo hindi natuloy yun, na-shelved yun. At nag-iba. At nag-iba ang top management nila. So, kung ano man ang plano ng top management nung araw, nag-iba obviously ang kanilang priority. So, maraming mga projects na na-shelve. At eto na Daya. Alam mo kung bakit ka nasamid, Tita Morley? Bakit, Tito Louie? Sabi ni Rina Alcantara Meili, nasamid dahil mga chismosa. Diyos ko! Ikaw, Rina Alcantara Meili, Kumanda ka, Rina, Kapag may interview ka, no holds bar, gagawin namin sa'yo. Ang dami ko itatanong sa kanya. Marami pa namang sinabi. Ako rin. Marami pa namang sinabi sa akin yung dating jowa niya. Tito Louie. Yung dati niyang boyfriend. Pabayaan mo. Malalaman natin first-hand report sa kanya dahil siya ay personally involved doon sa kanyang ex. Kanyang ex. Naku, kailangan mag-react siya. Diyan na si Gorgie. Hello, Gorgie! Hi din kay Eugenio Hermine. Salita ako ng salita, hindi pa kayo nagre-react, yun pala, putol na pala ako. Oh my gosh. So, para akong timang. Salita ako ng salita. Ayun na nga, nabanggit ko kanina na katatapos lamang naming mapanood ang first 3 episodes ng A Secret in Prague na magsisimula na po ito sa April 27 sa TV5. Pero sa mga nanonood sa Netflix, mapapanood yun na ito sa April 24. Itong A Secret in Prague na pinagbibidahan ni Enrique Hill at saka ni Andrea Brillantes. Yun. Andiyan pa ba kayo? Nakikinig. Ang daming mga tao at naka-red si si Andrea Brillantes. Si Andrea ba yan? Yes. Yung naka-red na ang buhok parang Naka-red sila. Parang naka-red si Andrea. May bukas ko na i-chika sa iyo dyan yung mga interview namin kay Enrique Hill. Pero ito kasi kami maubos na tayong oras. Gusto ko lang kayo mag-react. Kaya gusto ko na dyan si Tito Louie para mahingan ko na reaction. Napanood ko kasi at ang daming nag-share ng mga miyembro ng LGBT dito sa isang
parang sa isang channel, yung nakukunan nila, ewan ko nakita mo yung Tito Louie, yung dyan sa Amerika na mga court cases, na mga hini-hear dyan. Yung hindi ko maalala kung pangalan ng judge, babae yung judge. Na palod yung Tito Judge Louie. Judy? Hindi ko na maalala, pero para siyang black na judge. Okay. Kinasuhan ng tatay ang kanyang anak. Bakit? Dahil 17 years old yung kanyang anak. Dahil nga bading ito. Hala. Kinasuhan niya ang kanyang anak na bading nung nalaman niya, inopen sa kanya na isa siyang bading at nanghihinayang siya or parang nagsisi siya sa mga nagastos niya sa pagpapalaki sa kanyang anak at doon sa training na ginastosan niya na dapat training ng kanyang anak na hindi papasukan ng anak niya yung training na yon. Gumastos na siya ng $6,000. Ngayon, sinisingil niya yung kanyang anak ng $6,000 dahil doon sa mga ginastos niya doon sa 17 years. Gorgie. Lagi nawawala si Gorgie. Ay, nako. I'm sure sisisihin na naman tayo ni Gorgie. Ano kayong sinasabi niyang ganyan na dapat ibalik yung perang ginastos ng kanyang magulang? At galit siya. Dahil hindi natuloy. At galit siya sa anak ng bakla. Diyos ko, kung ikaw ang magulang at nagbayad ka ng education ng anak mo at hindi ba siya marunong, doon may kukuha ka ng refund sa kanya dahil hindi sila successful sa kanyang career? Diyos ko, ano ba yan? Pero tutulong ka ba para lang... Pero Tito Louie, may mga magulang din talaga. Ako, hindi ko naman sa atin tabi yung iba pang opinion dyan at mga pagkatao dyan. May mga magulang talaga, Tito Louie, na wala silang kabalak-balak pag-aralin ng kanilang mga anak. At wala rin silang kabalak-balak na suportahan kung ano man meron kanila anak. Tama na para sa kanila na, napag-aral na kita ng elementary, ayan, marunong ka magbasa at sumulat. Sige na, diyan ka na. May mga ganong mga magulang. May mga, Tito Louie, may mga magulang naman na ginagawa ang lahat. Andiyan dyan maglabada, andiyan dyan lahat magpakahirap. Pero yung mga anak naman nila, hindi nag-aaral lang mabuti. Oo. Totoo. You know, I have so much respect sa mga bata na gano'n na experience nila and yet nagiging working student nila and becoming successful in the future. Ang laki ng respeto ko sa mga ganong klaseng bata na gusto nilang umunlad ang kanilang sarili na hindi kayang tulungan ng kanilang mga magulang. Alam mo, Tito Louie, nanonood dito ngayon sa atin ang aktor na si Dindo Arroyo. Si Dindo Arroyo ay may mga anak. Dindo, text ka nga sa akin ang message mo. Ano ang masasabi mo dito sa isang magulang na nagalit dahil parang bading ang kanyang anak. Tapos may ginastos ito tungkol sa pagpapamilitary ba yun o ano man pag-aaral sa training, pinababayad niya sa kanyang anak yung ginastos niya sa training. Dindo bilang isang ama, yan. Kasi si Dindo Arroyo po ay isang ama. Mukhang guns lang po yan, mukhang mamamatay tao, mukhang busko. mukhang hindi pa uhuli ng buhay. Pero gwapo siya, in fairness ha. Pero mukhang... Magulang na. Ikaw talaga? Magulang na lang? Huwag nang bigyan ng description. Ikaw talaga? Oo. Yan si Dindo. Alam mo ba, Tito Louie, lahat na ng kasamaan na sa kanya na. Nandiyan na pumatay na siya, naging rapist siya. Marami nang ginawa yan sa mga pelikula, Tito Louie. Pero sa tunay na buhay, isang mabuting magulang. Yes. Dindo, mag-react ka nga, Dindo. Mag-text ka nga, Dindo. Babasahin ko. Ano ang reaksyon mo dito sa isang magulang na sinisingil niya at ididimanda niya yung kanyang anak dahil hindi pinagpatuloy yung pag-aaral yata ng training. Ayan. At ayaw niya sa isang bading. Dindo, text mo naman kami. Okay, tawagan kaya natin si Dindo. Ayan. Para mahingin natin yung kanyang opinion dyan. Kasi bilang isang tatay, Tito Louie, hindi mo akalain na nakapagpalaki si Dindo Arroyo ng kanyang mga anak at naging solo parent siya. Naku, ang daming pinagdaan. Yes, Tito Louie. Akala mo salbahe yan sa pelikula? Hanggang pelikula lang dahil pagdating sa mga personal na bagay. Tito Louie, tatay na tatay yan. Grabe. Kaya nga bumilib ako sa tao na to. Sabi ko nga sa kanya, ang tagad-tagad mo, nakakatakot ka pero mabuti ka palang magulang. Dindo, mag-comment ka nga. Ayan.
Hello, Jun Lalin. Hello, Ligaya del Rosario. And of course, batiin natin si Eva Liedo and Tito Louie. Batiin din natin si Si Cici Kokoy Bungkan Robles. at saka Joe Parameda. Yes, batiin natin yan. Jesper Arbo at si RM Francisco, Conitan Aguilar. Tito Louie, may gusto ka pa bang batiin? Yes, gusto kong batiin ang ating mga supporters na Diyos ko, sang katutak na ang nanonood at sumusuporta sa atin sa Ilocos Norte, lalo na ang Lawag City. Si Mami Grand, Araceli Mandac Laso, Ding and Ray Grace Laso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas. Hi, Lisa Ventura Tomas, happy birthday. Mariel de Reyes, Attorney Sally Corpus, Frank Plata Crawford, Dexter Pasion, Joel Yap, Erika Angeles, Yolanda Acobago, and of course, Tina and Lando Ruiz. At kunin ko na rin ang pagkakataon na to para i-wish ng happy birthday ang para sa akin the best Zumba instructor ng Arizona. Si, of course, Ryan Akana. Happy birthday, Ryan. Ato na, Tito Louie, ang sabi ni Dindo Arroyo, ito na nag-text na siya, daliningan natin ng mensahe siya. Mali singilin ang mga... Anong sabi? Sabi niya, mali singilin ang mga anak sa ginastos nila sa family nila. O, tama naman, di ba? Napakabuting ama talaga ni Dindo. Alam, Huwag ka nang tumulong. Huwag ka nang tumulong if you expect something in return. yes. O, tawagin na natin si Gorgie. Andiyan dyan naman sa ikatlong pagkakataon. Hello, Gorgie! Hello, ayun na nga, di ba? Oh, okay. Nakuha ko kung napanood nyo yan, yung eksenang yan, kasi nakikita ko palagi, maraming nag-share ng mga miyembro ng LGBTQIA sa buong mundo dito sa kaso na yan nung nafinal nga nung kanyang ama doon sa kanyang 17-year-old son na ito. At ang ginawa ng judge, dinismiss nga ng judge yung kaso, tapos bumabasa sa kanyang bumabasa doon sa kanyang lugar at lumapit siya dito sa bata at talagang pinuri niya yung bata. Sabi niya, you are perfect. Sabi niya, parang niya na wala kang kailangang isipin or kailangang pananagutan. Pero kasi yung bata, 17 years old, pero parang ayaw niya na bumalik sa kanyang magulang. So sabi niya, kung ano yung decision mo, sabi niya, masusunod, pero sabi niya, walang kailangang singilin sa'yo yung magulang mo. At isa, napakabuti mong tao, ginanon siya, basta talagang pinuri siya. At pinuri ng buong LGBT community itong judge na ito sa pagbibigay halaga niya doon sa batang iyon. Nakakaawa siya. Nung kaharap, hindi mo maisip kung anong nararamdaman ng bata na ginaganon siya ng kanyang sariling ama. Di ba? Masakit yan. Kasi may alam ako isang kwento na yung bata na yon nag-aaral, patapos siya ng kolehiyo, nagkataon yung kapatid niya ay may dalang 300 pesos, tapos pinahuhulog sa bangko. Ngayon, nakita ito nung nakatatandang kapatid na gagraduate nga sa college. Hiniram yung 300 na ibabayad kasi sa graduation fee. Ngayon, nung mahiram na ito, hindi pa maibalik. Siyempre, dahil walang pera yung kagagraduate lang. Alam mo, kawawa yung bata na yun. Pinagahampas talaga siya at pinagalitan siya bakit pinakailaman yung pera. Pinakailaman ng bata yung pera kasi kailangan dalhin sa eskwelahan. Sa eskwelahan naman sana. May mga ganong mga magulang na hindi nila iniintindi yung mga anak nila na ibang mga magulang nga, di ba, na-excite mag-graduate yung mga anak nila. Pero ito minsan hindi sila na-excite, nagagalit pa sila, di ba? Well, naintindihan ko. Bilib ka rin sa bilib ka rin, Tita Molly, Tito Louie, sa mga bata na yung kahit kulang sa pagmamahal ng magulang, talaga nagsisikap sila na maayos yung buhay nila. Di ba? Ako naniniwala ako. Gorgie and Tito Louie, naniniwala ako, tatayuan ko to. Ang bata na nahirati sa kahirapan, na nagsarili para mabuhay siya at makapag-aral, mas matatag siya komparado sa mga mayayaman na pinalaki ng kalayaan. I agree with that. Kasi nga, ang dami-daming nakalagay sa news, pati yung mga, let's say,
carpenters, yung mga security guard, yung mga dati-dati nagbebenta ng mga balut dyan, nagpursige ang mga taong yon, at tingin mo, very successful sila. So I have so much respect for people na mayroong goal sa buhay. You know? At hindi lang nakadepende sa mga magulang. At Tito Louie, hindi naman din basihan kung ikaw ay bakla o hindi. Kasi, totoo. Hindi basihan yan nasa pagkatao yan Actually, hindi ko inaangat ang mga badinga. Ito, Gorgie and Tito Louie. Ang bakla kasi ay nararamdaman namin ang damdamin ng isang babae at nararamdaman din namin ang damdamin ng isang lalaki. So, combine yon. Yung kalakasan ng babae, kalakasan ng lalaki, nasa amin yon. Karamihan sa mga bading Tito Louie, maraming negosyo, nagtatrabaho, hindi pa sakit lang, kaya lang kapag ang bading naman ay sobrang na-inlove na sa lalaki, ibinibigay ang lahat ng kayamanan at pinasok na rin ang pagdodroga. Yun na ang katapusan. So, ibig sabihin, Tita Morley. sa Tito Louie. Go ahead. Go ahead, Tito Louie. Mga LGBT na mga kaibigan natin at mga kasama natin ay nakakatulong yan sa pamilya lagi-lagi, at sila ang lagi-laging last resort kapag kailangan nila ng tulong, lalo na kapag inaaruga natin ang mga magulang natin habang sila ay tumatanda. Tayo lagi ang naiiwan. Ang laging laging naiiwan. Naiiwan tayo sa mga magulang. Ehemplo na lang ako, Diyos ko, 2 magulang ko ang inatupag ko habang sila'y tumatanda. Lahat naman halos Tito Louie ng bading halos lahat. Saka muna, batiin ko muna si Bernie Liedo, yung kumpare ko. Hello, kumpare kong Bernie. Yes. At andyan si Tito Gorgie. Muna paalala. Ay, Tito Louie. Ay. Sumabit ang ano ko, ha? Sumabit na naman ang lalamunan ko. Ayan. Sorry po, ha? Paalala muna tayo, Tito Louie and Tito Gorgie. Go, go, go! Wala si... Mga misis, mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinukuskus ng daliri, alam mo yung walang pahid? Kasi yung tunog, yung parang nagsisqueak-squeak lang talaga sa plato, yan ang heavy-duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggaling formula, kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Iyan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Ay, 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 ay! Mami! Laundry day na ba? Kunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa pride? Easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha. Based on taste, chocolate, Madden Cebuman Cotton. Gawa na ang ACS to. Siyempre pa, kitang-kita naman ang aking maputi at magandang ngiti. Ngiting artistahin. Ayan. Pues kung gusto nyo ng kumikislap at pagkaputi-puti ng ngipin, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Parañaque. At hanapin ang maganda at kaakit-akit na bonggang doktora, si Analiza Boras Ansa. Ang Swiss Dental Clinic ay very friendly sa price, mura, matibay at super ganda talaga. Ino-offer nila ang cosmetic dentistry, general dentistry, oral prophylaxis, restoration, extraction, oral surgery, odontotomy, periodontal problem, root canal, crowns and bridges, and of course, veneers. Hello kay Dodong Boras. Ay, 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 Arby Raymundo, and belated happy birthday sa pinsang kong maganda na nag-birthday kahapon sa sosyalista siyang Okada.
hindi ko lang napuntahan dahil naging mega busy ang beauty ko. Happy birthday, Lori Marcos. Yes, Titi Louie, go, 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 go. Eto na ulit Tito tayo. Morley, yung mga supporters natin sa YouTube at saka sa Facebook, si Eugenio Hermino, and of course, si LF La Familia, Lorilyn Tagle, Joanne Yanga, at saka pakibati raw si Arlene Vlog. According to Eugenio Hermino, merong comment ni Flor B. Fernandez Ano sabi ni tungkol Flor? sa issue na binanggit ni Tito Gory kanina na malaki ang ambag ng LGBTQIA sa lipunan ngayon kaya huwag nila pintasan ang mga ito. Di ba? At meron ding comment si Frank Tata Crawford na nakikinig at nanonood sa atin ngayon habang nasa trabaho. Yung father na discover niya na bading ang anak niya ay sinisingil yung anak niya sa binayaran niya. Ang masabi ko lang ay kahit ano pa man ang kanyang status of life ay obligasyon niya na suportahan ang anak. Para sa akin, wala siyang kwentang ama. Ang sabi ni Frank Crawford. And by the way, Frank Crawford, advance congratulations sa'yo dahil next week, magre-retire na siya. Ay, bongga! Yes! Bongga! Totoo. Ah, si Gorgie. Alam mo, Tito Morley, ang retirement ay isang tao. Sa tinagal-tagal na nagtrabaho, isang malaking karangalan yan sa iyong sarili. Teka, nagkaano kayo, nagsasabay kay ni Gorgie. Ikaw muna, Tito Louie, anong sabi Go ahead, nila? Tito Gorgie. Gorgie. Ikaw, uwi dito si Frank sa Pilipinas. Uwi ba siya sa kanya pag dito ba siya magre-retire or paano? Kasi ganoon talaga, di ba? 6 months dyan. Mas gusto mo talaga sa lugar mo mismo, sa sarili mong bayan, di ba? Oo naman. Sabi ni Frank, 6 months sa Pilipinas, 6 months sa Canada. Titingnan daw niya kung ano ang magiging kalagayan. Ayun. Ikaw, Gorgie, ano ang plano mo kung ikaw ay magre-retired na? Saan ka at anong lugar, kumbaga? Siyempre sa probinsya namin, no? Kaya nga, di ba? Diba sabi ko naman sa iyo, ayaw mo naman ako pautangin ng 2 million. Sabi ko, pagka sa dami ng milyon-milyones ang pera mo, sabi ko, pera mo na kahit tulang muna. Naku, Tito para Louie. papaayos ko na yung bahay ko. Sa kagaganyan. Kadamot ka na naman. Samantalang kung kani-kanino ka, nagpapahiram milyon-milyon ang pinapahiram mo sa iba. Sa kagaganyan Sa ni akin, Louie, wala. Tito Louie, kagaganyan ni Gorgie. Pati si Mami Sherry Ramirez naniniwala na. Personal talaga ako. Oy, malapit na. Birthday ni Mami Sherry. Birthday! End of the Advance happy birthday, Mami Sherry Ramirez. Alam mo, mahal na mahal ka namin. Nakikinig din sa atin si Tita Aida Espirito. Hello. Hey, Tina Aida. Seryosong si Mami Sherry. Tinanong niya talaga ako dyan sa milyones. Ayaw ako pahiramin ng 2 Ayan, million. naniniwala na si Mami Sherry. Sabi ko, ako Mami Sherry, fake news po yun. Ay! Okay. Tito Louie and Tito Gorgie, kapag ang isang actress o sa babae ba ay nag-high rocks training, ano ba yung high rocks training? Yung hinihila-hila bang ganun yun? O yung parang may garter na ganun? Kasi si Catherine Bernardo, nag-high rocks training siya ngayon, na kung saan ay nagpapaganda siya ng katawan. Parang nagpapalakas siya. Ang usap-usapan kasi ay, bukod kasi sa may ini-endorse siyang fitness, ay may gagawin daw itong si Catherine Bernardo na isang aksyon na TV series. Wow. Oo, yun ang usap-usapan. Ibang-iba, ha? Oo. Kaya lang, bukod... Alam yan ni Eugene Narvaez Rodriguez ang pakwentuhin ninyo kung ano ang naka-line up na project ni Catherine Bernardo. At kung ano yung pinaghahandaan niyan. At gusto ko rin itanong kay Ogie Narvaez Rodriguez kasi may mga issue na parang nagbabalak na nga ba talagang lumagay sa tahimik itong si Catherine Bernardo at si Mayor Mark Alcala.
Dahil sobrang sweet na raw, Tito Louie. Kaya lang, bukod sa sinasabing sobrang sweet, may nabasa naman akong isang article, Tito Louie, na nagsasabing parang may problema yung dalawa ngayon. So, punong-puno yung utak ko. Ano problema? May problema daw, parang break na ba o whatsoever? Parang may mga Kaya ganun. na nakita sila magkasama. Kung nakunan mo ba yun, Oski? Holding hands. Si Catherine? Oo, di ba? Sa ano pa nga? Airport? Oo, sa airport. Pero may mga Oo, saan galing sila ng Butan, di ba? Ayan, ito si Oski. May kwento siya nakakuha doon. Ano sabi ni Oski? Si Oski Recabar. Ano sabi niya? Vlogger na maraming nakukunan. Ito, Oski, good evening. Good evening po. Ay, kasama mo si Tito Oski? Go. Yes, galing lang namin sa Fresco. Yun na nga, may nakuna na namang bagong footage sa samahan ni Mayor at ni Catherine. Tila nagbakasyon na naman sa ibang bansa. Hindi na limit sa kaalaman na nangararami. So dahil sa mga katibayang ito, mas lalong pinagtibay ang spekulasyon ng mga tao kung ano nga bang tunay na namamagitan sa dalawa. So, hindi totoong hiwalay na? Wala pa pong basihan na hiwalay kasi patuloy na nagniningning at pinagtitibay ang kanilang pagsasamahan. Based nga sa mga resibo, parang tuloy-tuloy ang mga kaganapan sa kanilang mga buhay-buhay. At kahit anong tago man nila, may mga lumalabas paling mga resibo mula sa mga matang lawin ng mga tao sa paligid. Yun na! So... Magandang news yan. Kasi alam mo, bagay silang dalawa. Totoo naman. Tama kasi naman. Kasi kano mo katago yan, lalabas ang mga usong at ayun ang lalong nagpapa-excite sa mga tao na every time na nakikita sila, mas lalong lumalantad, lumalayag. Kung dati, puro lang mga silhouette, ngayon may mga mukha na talaga. Nakita lately na hawak kamay at mas napapadala sa paglabas ng dalawa. Ayun na. Oh, and anyway, I would like to congratulate you na napakataas at napakalakas ng YouTube mo. Maraming salamat. At nagkaroon din kami ang iyong vlog. I'm sorry, ang iyong vlog. Facebook. Oh, sa Facebook. Ang lakas. Congratulations. Oo, kaya milyonaryo na rin si Oski. Oski, thank you so much, Oski. See you soon. At ano naman, Tita Molly, Tito Louie, sa July 5 ng Edis ng Speed. Ay, bongga yan. Oh, no. Leia. Yan. Hello, Leia. Yes. Meron na kami mga in-announce sa mga box office heroes at sa 9th Edis. Talaga? Ilan yan? Ilan? Kailan at saan? Actually, hindi pa naman sinasabi. Basta July. Si Gorgie binanggit yung pesa. Basta July pa lang naka-press release dahil after box office heroes nakasama sina Marisol Soriano, Richard Gutierrez, Vice Ganda, and Kim Pao. I-announce naman yung mga icons at sa mga special awardees. Pero pag-meetingan pa yon. Oh. Jerry, Maganda ano inaasahan namin sa Edis ngayong taon na ito? Kasi sa madalas na pag ng Edis ay wala namang intriga, maayos naman. Ano ang mga bago naming makikita? Ano yung... Alam mo, dahil sa crisis ngayon, siyempre awards night, glamorous, pero gusto nila yung parang i-recycle mo, halimbawa yung mga damit mo, yung hindi ka nagagastos. Kasi, alam mo naman yung mga nangyayari ngayon, di ba, pagtaas ng alaga ng fuel, paghihirap ng mga tao. So, glamorous pa rin, pero hindi dinidiscourage na gumastos ng malaki. Yan yung bago ngayon. Yan yung bago ngayon ng Eddie. So, aabangan natin kung sino yung mga artista na i-take to nila yung mga gown nila na may, alam mo, magaling din si Pops Fernandez. Si Pops Fernandez, tinatahi niya yung mga damit niya ng paiba-iba. Isa lang ang damit niya, pero yung gown niya, pero pag nakita mo, tinahi niya, ibang itsura na naman. So, ganun. Very creative. Sabi ni Tito Gorgie, magaling din mag-rehash. Medyo naiiba, di ba? Ang bago. Sino? Tito Gorgie daw. Ay, oo, isa pa si Kuludesma. Ay, Kuludesma. Ang magagaling talaga. Sayang naman kasi. Di ba, Tita Morley, sayang naman kasi na isang beses mo lang gamitin yan. Pagkatapos, tapos na. Ang mahal-mahal ng mga
mga gaucho sa Pilipinas. Pero if you are creative, katulad ni Pops Hernandez, Kula Desma, Diyos ko, gawin mo yan para makatipid. Ngayon pa naman ang hirap-hirap ng buhay, no? Totoo, wag kang Pero ang ganda ng ginawa ng Speed, yung binigyan nila ng karangalan yung mga taong nagbigay ng success sa movie industry. Alam mo naman, Laila, yung movie industry. Sabi nga Tito Jerry, binigyan nila ng pagkakataon na umangat ang mga ganong klaseng artista. Sino? Si Richard Gutierrez, si Vice Ganda, at saka Maricel Soriano. Congratulations talaga sa kanilang tatlo. Jerry, They did invite very Jerry, invite natin ang mga tao para suportahan ang Edis Award. Go, go, go. Matagal pa naman ito, sa July pa. Ano pa lang tayo ngayon, Abril pa. Pero pakiabangan po ang kumbaga isa na namang kakaiba at glamorosang edisyon ng ikasiyam na Edis Awards ng Society of Philippine Entertainment Editors. Maraming salamat po. Thank you, Jerry. Ayan. Supportan Gorgie. Oras, bye-bye na. Mauna na ako, Tita Molly, Tito Louie. Kayo na muna magdasal. Yes. Okay. Salamat. Okay, wala na po tayong oras. Dasalin po natin ang atin pong gabi-gabing ipinagdarasal na panalangin para sa kapayapaan ng Pilipinas sa saliw ng awiting Panginoon. Patawad po ni J.B. Reed Pascual. Makapangyarihang Diyos sa iyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdanin niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po ang aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ang aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakawawasak ng impluensya. Ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Panginoon, magtuloy-tuloy na po sana ang ceasefire. Matapos na po ang digmaan sa gitnang silangan. Panginoon, sana rin po magtuloy-tuloy na rin ang pagbaba ng gasolina sa aming bayan, pati na yung mga pang-araw-araw naming pangangailangan. Panginoon, yakapin niyo po kami. Ikumot niyo po sa amin ang iyong mga kamay upang hindi kami makaramdam ng lungkot, kapighatian at sama ng loob. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami maging iyong liwanag sa Asya at sa buong mundo. Amen. Ang Panginoon, tulungan niyo po sana kami, ang magulang, hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. Alam niyo ba kung bakit? Huwag niyo saktan ng pananalita, huwag niyo saktan ng pisikal ang inyong magulang dahil sila ang taong totoong kakampi niyo. Huwag niyong kalimutan na nung bata kayo, inalagaan kayo, hindi kayo pinabayaan. Bakit ngayong may edad na kayo, hinahayaan nyo sa kapighatian, nilalabanan nyo, nilalapastangan nyo ang inyong ina, ang inyong ama na matagal na nag-guide at nagmahal sa inyo. O Panginoon, ang mga kababaihan po, sana po ay mga nagdadalang tao dyan na may problema, ang sanggol ay hindi pinalalaglag o pina-abort, hindi itinatapon kung saan-saan, hindi sinasabit, hindi ipinagbibili dahil ang sanggol ay dakilang regalo ng Diyos sa atin na hindi dapat ipinamimigay o ipinalalaglag. Maraming salamat po. Ako po si Morley Alinio. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Samaatin ang presensya ng Panginoong Hesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Babu! Sa loob ng 86 na taon, DZRH
ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa